Samantala, 85 sangkot umano sa droga ang pinagdadampot ng mga otoridad sa Barangay Culiat, Quezon City kanina. At kabilang po sa kanila ang isang umano'y miyembro ng teroristang grupong Abu Sayyaf. Nakatutok si Dano Tingkung. Sa health center ng Barangay Culiat, Quezon City, pinagkasya ang 85 inaresto sa Oplan-Tokhang ng QCPD Station 3. 16 sa kanila mga babae. Mayroon pang 4 na buwang buntis. 8 mga menor de edad. Sa kabuuan, 33 sachet ng hinihinalang shabu na nasa 100 gramo. 4 na sachet ng marijuana. Drug paraphernalia, isang kalibre 38 na barel at 3 bala ng 9mm ang nasamsam. Kabilang sa mga inaresto si Haji Abraham na ayon sa pulisya ay supplier ng droga sa 3 drug den umano sa Culiat. Ito yung sinasabi ng barangay officials natin dito, pati na rin ng mga Muslim tribal leaders and the community na talagang pinanggagalingan ng droga dito sa lugar na ito. So, raid to ng drug den. So parang shabu tiyangge sa ating binabanggit natin na ito nga ay, bali 3 ito, magkakahiwalay na lugar dito sa Culiat. But are they connected? Yes, yes. Sino ang kanyang higher up source? Wala pa. Malalaman natin yan kung tutuga siya sa TI niya, sa tactical interrogation na gagawin natin. Tumangging mabigay na pahayag si Abraham pero giit ng nagpakilalang asawa niya, hindi siya tulak ng droga. Hindi totoo yan. Kahit isang sachet, kahit paraphernalia, wala sila nakuha doon sa bahay na yun. At saka hindi nagbebenta na to. Wala nga pera to eh. Arestado rin si Juraid Sahibun na bukod sa ginawa raw drug den ng kanyang bahay, hinihinalang miyembro pa ng grupong Abu Sayyaf. Itinanggi ito ni Sahibun. Kaya ko na rito, hindi na ko rito. Kung sinong nagkalukuhan gumawa sa akin. Nagkalito ba kayo? Opo, sir. Hindi ako ituro dyan kung sinong tao dyan. Kilala ko lahat. Sabi ng kapitan, hindi daw kayo taga dito. Ay, si kapitan naman yan, nagtatrabaho ko sa kanya eh. Hindi pwede ganun, sir. Sa totoo lang, pag mayroon nilala sa akin na hindi totoo yun. Meron kasing report from my headquarters directing us to validate this information. So pinangalanan itong taong ito, pati yung whereabouts niya. So we're able to arrest him. It so happened na involved siya sa illegal drugs. So doon natin siya nahuli. Doon sa involvement niya sa illegal drugs. Doon sa pagiging alleged na affiliation niya sa ESG, that's still being validated. Dadalin muna sa Camp Karingal ang mga naaresto habang inihahanda ang mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa kanila. Dano Tingkung, Nakatutok, 24 Oras.